Ang sunod-sunod ng mga aksidenteng sangkot ng mga sasakyan, sadyang nakakabahala. Aksidente nga naman, pwedeng mangyari kahit saan. Ayon sa pag-aaral, sa ibang bansa at maging dito sa Pilipinas, mahigit 90% ng vehicular accidents ay naiuugnay sa human error. Ang dalawang biggest factor daw nito ay ang pagmamaneho na impluwensya ng alak at distracted driving. Kaya ang laging mahigpit na paalala, sa bawat biyahe, mag-ingat at siguraduhin ang kaligtasan. Sa videong ito, marami ang nagulantang online. Isang sikat na ride sa isang amusement park. Bigla na lang nagloko at kumewang patagilid. Ang mga tao nakasakay dito na puno ng takot at kaba. Kamangha-mangha at kahanga-hanga, pinusuan si Lier at community sa interes ng online universe. Pero bakit nga ba nag-viral ang mga videong ito? Samahan niyo akong himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa... Dami mong alam, Kuya Kim. At dapat, kayo rin. Muntik nang maging kwento ang mga tao nakasakay sa isang thrilling ride sa perya nang bigla na lang nagkaaberya. Naku po, ligtas kaya sila. Umani ng 1.5 million views ang video na makapigil hiningang frisbee ride. Ano nga bang nangyari? May nasaktan kaya sa insidente? Umani ng 2.5 million views ang video ng isang lalaking ginawang tungtungan ang ulo ng tatay niya sa kanyang pag-iensayo ng calisthenics. Tama nga yata ang sabi ni nanay. Pareho kayo ng tatay mo, matigas ang ulo. Mala eksena sa superhero movies ang nagfe-flex ng lakas ng mga lalaking ito. Mabilis pa sa alas 4, nagpulasan ang mga turista sa Davao del Norte nang biglang lumitaw sa dagat ang isang walu-walu. Isang uri ng ahas na 10 times pang mas venomous sa rattlesnake. Bakit nga kaya ito biglang lumabas at gusto pa yatang makibanding sa kanila? Paano kung sa kalagitnaan ng inaasam-asam na bakasyon, may makijoin sa inyong isang makamandag na ahas? Dali! Maya-maya, nagsigaw itong si Sir Pat. Sabi niya, naibitin. Ibig sabihin na ay ahas. Ang ahas sa video, kung tawagin ay walwalu. At nakakamatay ang kamandag nito. Ano na? Nakaligtas ba ang nasa video? O may nadali na ba sa kamandag ng walwalu? Alam mo ano ko, psyche ko eh. Nakakabasa ako ng utak. Meron ko isang marka sa katawan. At yung marka sa katawan na yan ay isang ahas. Kita ko buntot. Kita buntot. Pero alam mo, narinig mo na ba yung ahas na walwalo? Walwalo? Yun ay isang ahas na lumalangoy sa tubig. Walwalo ba yan? Hindi. Ano siya, butete? Butete. Balikan natin ang viral video. Ang netizens tila na bahala para sa mga bakasyonista. Katakot naman yan. Hugs, everyone. Nangangagat yan, makamandag yan. Patay kayo agad yan pag makagat kayo. Totoo nga ba? Ang ahas sa video ay banded secret kung tawagin sa Ingles. Pero dito sa Pilipinas, tinatawag itong walu-walo dahil may paniniwala kapag nakagat kayo nito, pwede kayong mamatay sa loob lamang ng 8 segundo o 8 minuto o 8 oras. Dami mong alam, Kuya Kim! Ang mga walu-walo ay may venom na 10 times stronger kaysa sa rattlesnake. Para sa konteksto, ang mga rattlesnake ay may hemotoxic venom na kaya makasira ng body tissues at magdulot ng pananakit at pamamaga sa tao. Kaya makapag-deliver ng isang malaking rattlesnake ng up to 100 to 150 milligrams of venom in a single bite. Pero ang 40 to 70 milligrams pa lang ay nakamamatay na sa tao kung hindi agad mabibigyan ng medical na atensyon. Kung ganito na ang kamandag ng mga rattlesnake, times 10 pa na mas matindi ang sa walu-walo. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Sa Vanishing Island sa Samal, Davao del Norte nakuna ng video. Napag-alaman namin na ang grupo sa video ay mga guro na nagmula pa sa Sultan Kudarat. Excited po ang lahat para sa team building, para ma-enjoy din, ma-relax din ang mga teachers sa kanilang mga work. Dahil sa time na yon, high tide na.
Then maya-maya, nagsigaw itong si Sir Pat, sabi niya, naibitin, naibitin. Ibig sabihin na ay ahas. Ang mga walo-walo ay aquatic snakes. Ibig sabihin, adapted na sila sa buhay sa tubig. Ang lung capacity niya is napakalaki. Meron siyang mga pagkakahati-hati sa lungs niya. At kaya niyang mag-maintain ng, kung tawagin natin, is positive buoyant. Ibig sabihin, lumutang ng mataas na mataas sa ibabaw ng tubig. At kaya rin niyang mag-negative buoyant doon, nando naman siya sa ilalim, pati neutral. Pag nag-dive sila, kaya nila isara yung kanilang mga nostrils. Meron siyang valve na wala doon sa mga land counterpart. Hindi din sila kasing agresibo ng mga ahas na nakikita sa lupa. So most likely lalayo yan at hindi aggressively hahabol. Balikan naman natin ang grupo sa video. May nadali na bang walo-walo sa kanila? Ako po ang unang nakapansin ng ahas. Nagdesisyon na lang po kami na umakyat, na huminto na lang kami sa aming pagligo doon sa dagat. Wala pong nakagat sa aming grupo. Ang payo ni Pat. Dapat maingat po tayo. Malalaman ng kamandag ng mga walo-walo, hindi naman ito basta-basta nakakapatay ng tao. Alam niyo ba ang mga walo-walo ay mga rear-fang venomous snakes? Bagamat napakatindi ng venom nito, ang pangil nila ay nasa likod ng kanilang panga, hindi sa harap. May kasabihan tayo na para mamatay ka dito, kailangan makagat ka sa pagitan ng iyong daliri. Tama yan, kasi nga rear-fang sila, para umabot ang kanilang pangil, kinakailangan ay manguya ka muna. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Ang nature adventures sa iba't ibang lugar ang isa siguro sa pinakamasayang bonding time ng magkakaibigan o ng pamilya. Pero minsan, hindi maiiwasan na may makasalamuha tayong species na hindi pamilyar sa atin. Make sure to inform yung lugar, yung may-ari ng lugar, yung proper authority na meron kayong sighting dito ng ganitong klase ng ahas. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Mala eksena sa superhero movies ang nagfi-flex ng lakas ng mga lalaking ito. Matigas ba ang ulo nyo? Naku, mas matigas ang ulo ng mga nakilala ko. Literal! Ang dalawang ito sa video, mag-ama raw. Pero bakit kaya nila ito ginagawa? Literal na sakit sa ulo ng tatay mo. Cute ng bonding yung magtatay. Hindi ba delikado yung skull ng papa mo? Sa Novaliches, Quezon City naninirahan ang mag-amang Jojo at Jonathan. Ang 21 anyos na si Jonathan tumitimbang daw ng 57 kilos o halos simbigat ng isang front-load washing machine. Ginagawa ko siya kahit saan, sa blocks, sa water drum, sa kalsada. Kung saan ako matripan, hindi siya ganun kadali na kailangan mo itigas lang ulo mo or leeg mo. Mahirap po siyang gawin. At sa latest video nga ni Jonathan, ang napili niyang tungtungan, ang ulo ng kanyang ama. Ang leeg ng ama ni Jonathan, kamusta na kaya? Relax lang daw mga kapuso dahil si Jonathan at kanyang ama, pawa mga profesional na acrobat. Kaya naman si Tatay Jojo, hindi naman daw nabalian ng leeg. Yung mga ginagawa ko po sa headstand, okay lang po ako doon. Sanay na po ako doon sa... Medyo matigas na tong leg ko po eh. Sa bahay nga nila, makikita mga gamit pang acrobat ng kanilang pamilya. Sa limang magkakapatid, bunso si Jonathan at maging mga kuya at ate raw niya, performer din. Sabi ko sa asawa ko noon, huwag mo na lang isama yung mga anak mo. Tapos sabi niya, mahilig naman sila eh. Nasa dugo na raw ni Jonathan ang pagiging acrobat. Namana daw niya ito sa mga magulang, pati sa kanununuan pa nila. Ang bumuhay daw sa mga lolo at lola ni Jonathan, circus. Ayun po yung nagustuhan ko dahil ayun yung kinalakihan ko at the same time, doon ako matatag, doon ako magaling. Tinuruan ako, bata pa lang, and feeling ko naman, strength ko siya. At dahil daw unti-unting umiingay ngayon ng calisthenics, naisipan din ni Jonathan na isama ito sa kanyang routine. Ang calisthenics ay isang uri ng exercise na gumagamit ng sariling bigat bilang resistensya. Dito, hindi nyo kinakailangan ng mga special na equipment. Kaya naman pwede itong gawin kahit nasa bahay lang. Ang dami mong alam, Kuya Kim, ha? Ang tanong, saan kaya nakuha ng mga kapuso nating ito ang kanilang mga superpower? Hindi naman daw ito parang magic lang. Si Jonathan 3 oras nag-iensayo araw-araw para lang mapahusay ang kanyang talento sa acrobatics.
When we do a headstand or a handstand, it usually takes years of training. We need constant strengthening of your upper extremity body, your neck muscles, and more importantly, your core muscles. Pero ang paalala nila, hindi raw ito pwedeng gawin ng basta-basta lang. There is a high probability na mahulog tayo while doing a headstand or a handstand. So it might hit your head and lead to traumatic brain injury. It might hit your neck and cause slip disc or probably spinal cord injury. Or it might hit your arms or shoulder, which can lead to fractures. May mga pagkakataon din na nagkakamali daw sila ng galaw at naaksidente. Hindi po nawawala sa atin yung mga pilay, mga bukol, pasa. Or naipitan ng ugat or nagasgasan. Siguro mga 1 to 2 days pahinga, tapos ensayo na ulit. Ngayong araw, papakitaan tayo ng mag-amang Jojo at Jonathan ng iba pa nilang skills sa acrobatics. Kumapit na kayo sa inuupuan nyo. Kaya po ako nag-upload is mapakita yung talento ko na at the same time sana mas dumami pa tayo, di ba? Kung pagalingan lang naman ang usapan, ang mga Pinoy hindi magpapatalo riyan. Laban lang, malay nyo, sa susunod na Olympics ang destinasyon nyo. Dahil mo alam, Kuya Kim! Ang sunod-sunod ng mga aksidenteng sangkot ng mga sasakyan, sadyang nakakabahala. Aksidente nga naman, pwedeng mangyari kahit saan. Ayon sa pag-aaral, sa ibang bansa at maging dito sa Pilipinas, mahigit 90% ng vehicular accidents ay naiuugnay sa human error. Ang dalawang biggest factor daw nito ay ang pagmamaneho na impluwensya ng alak at distracted driving. Kaya ang laging mahigpit na paalala, sa bawat biyahe, mag-ingat at siguraduhin ang kaligtasan. Sa videong ito, marami ang nagulantang online. Isang sikat na ride sa isang amusement park. Bigla na lang nagloko at kumewang patagilid. Ang mga tao nakasakay dito na puno ng takot at kaba. Ano nga bang nangyari? May nasaktan kaya sa insidente? Nung bata ka, mahilig ka pumunta sa perya? Sakto lang po. Pero nakapunta ka na sa perya? Anong mga nasakyan mo mga ride sa perya? Ferris wheel. Ferris wheel? Opo. Tsaka yung isang may kabakabayo. Kabakabayo? Carousel ang tawag doon. Carousel. Yung Ferris wheel, gaano kabilis ang ikot? Pakita mo. Kung pabilisin mo pa? Mas mabilis pa? Anong pakiramdam pag ganyan kabilis ang Ferris wheel? Nakakatakot. May nagpaikot na ba sa puso mo? Wala pa naman po. Wala pa? May napaikot ka na ba sa puso? Wala po. Good girl to, Kuya Kim. Good girl talaga? Noong April 26, Sabado sa Tagbilaran City sa Bohol, nasaksihan ng mga tao ang malapelikulang tagpo sa isang amusement park. Sa video, makikita ang kakapaandar lang na frisbee ride. Noong una, masaya pang lahat ng nakasakay, pati ng kumuha ng video. Pero makalipas ang ilang sandali, may kakaibang tunog ng narinig. At ang papahinto ng ride, ang dapat sana'y kasiyahan ay mabilis na napalitan ng takot. Nang bigla itong nagloko at tila sumadsad at bumagsak sa gilid. Ang mga tao sa paligid mabilis na sumaklolo sa mga nakasakay na kamag-anak at kaibigan. Ang mga amusement rides nagiging thrilling pero safe
dahil sa physics, engineering, biomechanics at iba pa. Kung engineering ang pag-uusapan, ang rides ay may mga motor, hydraulics at braking systems na nagpapagana at kumukontrol dito. Sa biomechanics, ang designers pinupush ang limits ng tao. Nang hindi magdadala ng kapahamakan, kinoconsider nilang pag-react ng ating katawan sa high speed at rotation. Pero kung safety science sa pag-uusapan, bawat ride ay dapat dumaan sa mahigpit na daily, monthly at annual checks. Pinapatupad din ang maraming layer ng safety system. Dami mong alam, Kuya Kim. Ang mga napanood ng video online, binalot din ng takot. Eto't basahin natin ang mga comments. Nakakatakot din ang forma ng frisbee nila. Huy, nakakatakot. May na-aksidente ba? Anong nangyari? Wala bang inspection dyan before mag-operate? Nakakatakot naman. Ano nga kaya ang nangyari sa frisbee ride na ito? Makakausap natin mismong kumuha ng video na si Nikki. Hello, Nikki. Anong reaksyon mo nung mga oras na biglang bumigay ang ride? Siyempre, natakot po ako, Kuya Kim, kasi nandun po kasi yung pamangkin ko at mga pinsan. Kaya po kami napasigaw. Nikki, may nasaktan ba? Kamusta naman sila? Sa pagkakalam ko po, meron pong na-injured isang babae. Pero sa kapamilya ko po, wala naman pong nasaktan sa kanila. Ayon sa operator, ano bang nangyari sa frisbee ride? Nag-aberya daw po sa gulong, kaya po tumagilid po yung ride. Ang mga ride sa mga karnabal, perya o amusement park, extreme fun and thrill ang hatid sa atin. Ang safety nito scientifically proven pa nga. Pero sa pinakapambihirang pagkakataon, posible ding maganap ang aksidente. Kaya siguraduhin na ligtas ang ride bago magpasakay ng tao. At sa bawat niyong pagsakay, laging sumunod sa mga safety procedures. Kuya Kim, iba ka talaga. Dami mong alam. May mga kwento rin ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page, Dami Mong Alam, Kuya Kim, at ishare niyo doon ang inyong video. Anong malay niyo? Next week, kayo naman ang isasalang at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin ang mga kwento at aral sa likod ng mga video nag-viral dito lang sa Dami mong alam, Kuya Kim. At dapat kayo rin.